Oh my god, dami ng sasakyan, oh. Panalo na naman ang business ni Amo. Punong-puno yung Super ito. Tapos ito po, grabe, lakas ang business nila. Ito tayo dumaan sa gitna. Pauwi pa lang kasi ako ngayon. Grabe busy, sobra, which is good kasi overtime, palong-palo sa overtime. Tapos sagana rin sa tip. Kaya okay na okay lang sa akin. Grabe, ang dami ng mga lalaking ko na to, 20 wheelers, oh. Grabe. Grabe. Kaya pala busy kami. So puro sa mga hotel to na tumuloy. Sa hotel namin sa Super 8. Ayun, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos meron pa dun, oh. Sobrang laki ng isa, oh. Ayan, oh. Hindi na kanahin mag-parking dito. Grabe, panalong yung business niya namin. Majority kasi ng business dito sa kanila talaga. May hotel sila, may cafe, may convenience store, may restaurant sila, may liquor store. Saan ka pa? Grabe. Kaya pala busy kami, oh. Dami, oh. Daan muna ako ng post office ngayon. Hindi, sarado na pala siya sa bangko kasi may dumating na naman tayong pera from yung GST natin. So nagpadala yung government sa akin ng pera every quarterly kasi yon. Tapos itong July 5th may na-receive ako, tapos sa July 15 naman para doon naman sa climate. Nasa almost 300 yun. Ito nasa 150, parang ganun. O diba? Hanggang sa next year pag nag-apply uli ako ng tax return, may nakukuha pa rin ako. So continuous, ang galing, no? Ang talagang pabor na pabor sa akin dito talaga. Talagang okay lang magkaroon ng tax. Bumabalik naman, parang nag-iipon pa lang talaga. Laguna naman ng mga damo dito. Ang dami lang lamok pag ganitong summer. Ang lalaki. Pero hindi naman daw sila hindi naman sila nagdadala ng dengue. Kaso talagang nakakatakot ng lalaki. Tsaka masakit din makakagat. Ayan, oh. Kaya kagat-kagat ako. Grabe. Buti na lang may bago rin kaming ka-work na kabayan. Kita niyo yung lamok. Bali dalawa na kaming kabayan na full time na nagwo-work ngayon sa cafe, which is good. Galing din daw sila ng Dubai, tapos open work permit yung siya, tapos yung asawa niya PGWP nabigyan ng LMIA dito. Ang ganda pa ng work niya, sa may dental clinic pa. Ang ganda ng sahod pag ganun kasi skilled yun dito. Pare ko, ang dami ng lamok. So yun yung paligid ko ngayon, pakita ko sa inyo. 10:40 na. 10:40 na ako nakauwi. Usually dapat 9:30 nakauwi na. So almost 1 hour and 10 minutes akong nag-extend. Tapos nabago pa yung schedule namin kasi nakikita ni manager na talagang busy lagi pag gabi.
So in-adjust, instead na yung pasok ko na 1 to 9:30, ginawa niya ngayong 1:30 to 10. Okay lang, buti na lang wala pa dito yung family ko. Okay lang sa akin kahit anong shift, kumbaga flexible yung oras ko. Kung nandito na mag-ina ko, yun lang. Kasi yung oras na to, pag summer okay pa kasi maliwanag pa, pero pag winter yun lang, hindi na makakagala talaga ng mahaba-haba. Withdrawing ko lang yung pera. Tapos uwi na. Kung magamit yung bike, sira pa rin yung bike ko eh. Okay lang din mo maglakad, exercise din. Bumibigat-bigat na rin ako eh. Tapos this coming next Thursday, kasi ngayon is Friday, so next week, next Thursday, i-apply ko na yung PR ko. Hopefully mag-grant. So katulong ko si Ninuno. Kailangan lang talaga ng pabilisan. Kasi limited lang yung applicants. Kailangan makapasok agad. Buti day off ako noon. Pabantayan ko siguro baka mga 4 or 5 gigising na ako ng maaga. Nintay pa rin namin yung approval ng sa rural namin, sa town namin. Nakatuwa yung mga tao dito, yung mga board of chambers, yung mga businessman. Yung malaman nila kasi na close na yung AOS, nagpost. So nag-request kami dito na may isa pa kaming chance, may isa pa kaming option para maging PR. Yun yung gawing rural tong town. So nag-meeting sila and tinulungan nila kami, na ito yung mga tao dito. So, talagang tinutulungan din kami maging resident dito, maging citizen. So yun, almost 2 months na yata since nang simulan yun. Tapos ina-update kami ni Amo, yung employer namin, si Sir Brian, kung ano yung happenings. So sabi niya within a month possible na mailagay na sa system ng Alberta website yung town namin as a rural. So yun, pwede na namin maging pathway yun. Sa akin naman, sabi ko kung ano yung mauna siguro yun nga applyan. Pero maganda rin kasing option yung rural, kasi nga kaunti lang naman kami ditong mga foreign worker. Pag less than 5,000 kasi yung yung population ng town, yun makakapag-apply sila. And ang dami na rin kasi ditong business na nakatayo, kaya hopefully yun. Iwanag pa, no? 11 na yan, siguro 11 na. 10:40 nung umalis ako ng cafe. 11 na siguro. Liwanag pa rin, no? Ganito dito kapag summer. Paghahandaan ko lang din pala yung magagastos ko, kasi nasa 850 yung application fees. Buti na lang medyo malakas sa tips. Maraming nakukuha yung tinitipid ko talaga. Hindi ko talaga ginagastos yung mga tips na nakukuha. Kaya naiipon ang naiipon. Yun ang gagamitin ko. Liwanag pa, alas 11 na. Ay.
Tapos bukas kasama ko sa work yung bago namin sa Edwin. Pero mukha namang madaling matuto si kabayan. Naka-jackpot yung mga hindi dito, ang galing. Kasi yung mga ka-work ko, grabe. Yung dalawa kong ka-work ngayon, yun from open work kasi galing sila ng pagiging student. Tapos grabe yung ginastos, 21,000 each dollars ha. So yung 21 kung sa Philippine money yun, almost a million na yung ginastos nila para lang sa LMIA na to. Tapos yung position na binigay sa kanila is yung isa cook, tapos yung isa is food counter attendant. Grabe no. Tapos nag-aral sila dito, magkano yung naggastos nilang pag-aaral dito? Almost 25,000. Tapos after mag-aral, magbabayad ka pa ng LMIA mo para makapagtrabaho ka. Grabe. Thanks God na lang talaga hindi ko inaabot yung ganun. Talagang kon lang, may offer agad. Hindi yung advantages mo kapag nasa food sector ka. Maraming available na job pag nasa food industry ka talaga. Close na yung mga kon dito. Magkakaroon na dito ng registry eh. Doon na lang siguro kukuha ng license ko, yung class 5 kasi class 7 pa yung sa akin ngayon eh. After 1 year doon pa lang siya pwedeng i-apply ng class 5, yung pwede ka na mag-drive sa city. Yung license ko kasi dito pa lang ako pwede mag-drive eh. Pero thanks God na din kay Ninong no. Yun, kasi nakakapag driving lesson ako ng libre. Kada day off namin nagkakasabi minsan kami ng day off, Thursday or minsan pang umaga siya, yun tuturuan ako. Liwanag po. 11 na yan ha, 11 na ng gabi yan. Ang kulit no. Antalang sa Pilipinas pala 5 pa lang, 5:30 madilim na. Yun yung town of Smoky Lake. Parang ito yung City Hall, ang Smoky. Nakakamiss to. Doon ako dati nakatira, yun tinitirang ko dati. Nakakamiss din na. Pero mas prepare ko din talaga dun kasi along the road talaga yun. Kaya mas malapit sa lahat din. Ayan, dito na ako sa bangko. Ayan, pasok muna ako. And update ko na lang ulit kayo sa mga susunod kong vlogs. Thank you mga kapips. Andyan ako nagpa-parallel parking at saka yung downhill at saka uphill kasi kailangan nyo sa driving exam, sa road test. So, pasok muna ako dito, tas kunin ko lang yung pera, tatabi ko na para hindi magastos, para may save ng masave pang din. Pandagdag din pag uwi, pag kinuha ko si Mrs. at saka si aking prinsesa. So yun lang mga kapips, God bless you all. Thank you for always subscribing and watching this video. And then kung nagustuhan nyo, please like na rin and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga vlogs ko palagi. So yun lang, pasok muna ako dito sa bangko. Bye bye, God bless you all.